Thank you po. Oh, init. Grabe init. Init. Sobrang init ng panahon mga friends. Kailangan nyo laging uminom ng tubig. Wag kayong magpapaubos ng tubig sa katawan. It's delicate. So ayun, kamusta kayo mga friends kong malalapit? Welcome back to my vlog, or welcome to my vlog kung bago ka pa lang dito. At kung magugustuhan mo man itong content na ito, ay huwag mo na kakalimutang mag-subscribe at i-like ang video na to. Long time no look mga friends kong malalupit. Ngayong araw ay ako'y papuntang Calatagan kasi umuwi ang aking jowa galing Maynila. Ngayon lang ulit kami magkikita makalipas ng mahabang panahon. So yun nga mga friend, dahil sa init ng panahon, mayroon akong topic. Sa init ng panahon, mainit ang motor. Pero nag-o-overheat nga ba ang ating Sniper 155R? Madalas nating makita sa Facebook na meron daw overheating issue ang Sniper 155R. So bago yan, maraming shoutout muna kay Sir Gers Moto o Gers Moto. Tama po ako ng pagkakabigkas sir, kayo nang bahala. maraming shoutout po sa inyo. Ride safe po kayo palagi. Meron din siya mga konting videos about sa kanyang Sniper na Battleship Gray. Yeah. So yan, shoutout po. Totoo ba na nag-o-overheat ang ating motor? Totoo ba, Jonas? Totoo ba, Jonas? So as of now, ilang odo na ba si Snow? 12k odo na si Snow. So gagawan din natin siya ng review, abangan nyo. 12k odo na ang aking Snow. And ngayong summer na, nag-ride kami ng kapatid ko papuntang Monte Maria, which is medyo marami-raming ahon at hindi rin ganun kadali yung daan. Ibig ko ba sabihin, lagi tayong naka mid RPM, hindi tayo bumababa ng RPM dun sa ride natin kasi medyo ang daan is medyo paahon, medyo kailangan mong hapitin ang iyong motor, ganyan. Hindi masyadong pwede ang chill ride kahit mainit ang panahon. Total kilometers na tatakbo namin doon is most probably 200 plus something, ganon. Siguro nga mga ganon, mga 200 o kulang 200 ganon. Kasi halos 4 na oras kami nagbiyahe eh. Tapos ang average speed lang naman natin doon nasa 50 to 60. So most probably kulang talaga siyang 200 kilometers balikan. Tapos ang init pa ng panahon kasi nga summer na. So tas dami ring sasakyan, ganyan, sa mga nakakasama namin sa daan, marami ring sasakyan. Tapos asfalto pa yung kalsada. So sobrang init talaga nun singaw ng kalsada, pati yung mga singaw ng mga sasakyan. So yung init, siyempre ma-absorb din yan ng mga bakal-bakal ng ating motor. At siyempre yung especially yung makina. Tapos yung makina umiinit din siya kasi nga ginagamit natin. Pero nag-overheat ba ang motor ko? Mga friends, hindi po nag-overheat ang motor ko noong kami nag-ride. Pati yung nag-ride din kami ng galing Santo Tomas doon sa Padre Pio. Never pa po na experience na nag-overheat ang aking motor kahit sobrang init na ng kanyang makina. Kaya minsan di ko alam kung bakit nagpo-post sila na nag-overheat daw ang kanilang motor, which is pare-pares lang naman kami ng radiator kasi mga stock. So sabi nila dahil daw stock ang radiator kaya nag-overheat ang motor. Nag-i-indicate ng ano yun eh, dito yung temperature, itong temperature check, yan, nag-iilaw daw yung kanilang ganyan. So hindi ko alam kung ang problema dyan is yung programming, kasi baka may fault yung programming ng ating ECU, ganyan. Kaya mahirap din masabi kung issue ba yun ng Sniper, kasi marami rin naman nagsasabi na hindi nila na-experience yung ganong issue. Maski ako, hindi ko naman siya na-experience kahit sobrang init ng biyahe ko lagi, gaya nito. Sobrang init nito ngayon. Grabe, tagaktak na nga ang pawis ko, pati singit ko pawisan na. Pero hindi naman siya nag-o-overheat.
Tapos hindi naman ako bumababa ng 4,000 RPM. Lagi lang naman ako naka 4,000 to 7,000 RPM, ganyan. So hindi ko masabi kung totoo ba yung issue. Pero sa sobrang nipis ng radiator nito, feeling ko may factor din talaga yon. Tsaka yung iba, mga taga Maynila na nakikita ko na naka-sniper kahit traffic, hindi na naman nila na-experience yung mga ganong issue. So it might be true, pero most of us hindi naman namin na-experience. Or siguro may iba lang talagang unit na may ganong issue. Para rin yun sa sa tensioner. Kasi yung iba hindi naman nila na-experience yung ganong issue sa tensioner eh. Gaya ko, hindi ko naman na-experience yung pagbigay ng tensioner ko ng mababang odo. Kasi ngayon 12,000 odo na, kasi Snow G na G pa eh. Siguro depende lang din talaga sa unit na napupunta. So it's probably an issue din talaga na kailangang pagtuunan ng pansin. Dapat kasi meron ding yung thermometer tong yun tawag doon. Meron yun sa mga big bike eh. Yung para makita mo kung ilang degree na yung motor mo, yung makina mo. Meron kasing ganun eh, yung mga pang preheat ng motor. Para makita mo kung ilang degrees na yung motor mo, meron siyang indicator kung ilan na. Dapat may ganun din to eh. Pero kung totoo man po yung issue na yun, madali lang naman yung solusyonan. Medyo mahal nga lang. Masasolusyonan mo yan, medyo mahal nga lang. Bibili ka ng bagong radiator, papalit ka ng coolant, tapos yung bibilhin mo ng radiator yung mas malaki na. So yun sa akin, hindi ko naman na-experience yung ganong issue. Kaya di ko sure talaga kung ganon ba talaga yung nangyayari, kung issue ba talaga yun. Pero sa mga ganong issue kasi, dapat mas tinatanong natin is yung mga experience na mekaniko. Yun talagang expertise na nila yung sniper. Dapat sila yung tinatanong about doon. Kasi minsan pag nagpo-post tayo sa kunyari sa mga group chat, minsan hindi rin kasi masagot ng iba. Kasi limited lang din ang alam as a may-ari ng motor. Tapos yung iba kasi yung bang may mga tao bang hindi ko naman masasabi nagmamarunong eh. Oo, marunong sila. Pero para bang iba yung way nila ng sa'yo nung pagbibigay ng information sa'yo. Para ka ba nilalait? Para may kasamang lait yung yung pagbibigay nila ng information o kaya tips, parang ganun na hindi naman siya, parang medyo nakaka-offend. Kaya minsan ang hirap magtanong din sa mga ganun na syempre yung iba baguhan lang din naman sa motor. Ngayon lang sila nagkamotor ng ganyan, kaya nagtatanong sila. Yung iba naman kasi na sumasagot, kala mo alam nila lahat, parang ganun. I'm not hating, pero that's the reality. So may nagtatanong din sa akin kung ano ba daw issues na na-experience ko dito sa motor ko ngayon. So as of now, meron akong isang issue na napansin ngayon. So ito is common issues din ng sniper na palagi ring pinag-uusapan. Pero ito pa lang talaga yung issue na na-experience ko dito sa motor ko. So nung una-una, nagwiwigil na yung motor ko. Parang bago pa lang siya. Syempre ganoon naman talaga. Kahit bago pa lang yung sniper, alam naman natin na nagwiwigil na siya pagka high speed, 'di ba? Mga pag tumatakbo na siya ng mga 60, 70 ganyan, nagwiwigil na siya kapag binitawan mo. Pero hindi mo naman siya bibitawan habang nagdadrive, di ba? Hindi mo naman siya bibitawan pagka nagdadrive ka. So napansin ko ngayon dito sa aking sniper,
ay mas lumakas ang kanyang wiggle kahit nasa low speed ako. Kahit ang takbo ko ay nasa 40, 30 ganyan, nagwiwigil na yung motor ko at sobrang lakas mga friends. Sobrang lakas talaga. So medyo delikado na siya pagdating sa pagmamaneho kapag ka may bigla kang kunyari tinanggal sa helmet mo, ganyan, kunyari pinunasan mo helmet mo tapos medyo malubay yung hawak mo sa manibela kasi hindi mo naman dinidiinan talaga yung paghawak sa manibela, hindi naman yung matigas na ganyan eh, 'di ba? Kalmado ka lang naman kapag ka nagda-drive ka, yung kamay mo hindi naman ganun kapisel. Tingnan nyo, mawigil na siya kahit hawak ko yung manibela oh. So yan yung pinakakauna-unahang issue na na-experience ko dito sa aking sniper mga friends. Yan yung issue na nakita ko sa sniper ko, which is ngayon lang 12,000 odo. At hindi naman siya parang normal lang naman siya na issue kasi grabe naman kasi talaga yung kalsada dito sa atin. Tingnan nyo naman to, tataktak at tataktak ang motor mo dito eh. So hindi ko alam kung may tama na yung ano ko, ball race ko, pero feeling ko meron na kasi medyo may konti-konti lang naman na nararamdaman ko nakabig. Kasi dati hindi ko siya nararamdaman, sobrang lubay ng manibela niya. Tapos ngayon medyo ano na, medyo ang tawag dito, medyo mahigpit na. Parang minsan nililiko ko siya sa kaliwa, minsan hindi siya agad. Basta parang medyo mahirap siya. Ang hirap kasi i-explain. Basta yun, parang may kabig na siya, pero hindi naman ganun kalakas, sakto lang. What's happened here? Oh no. Ano pong nangyari? Accident. Grabe mga friends. Accident again. Ingat kayo palagi. So yun lang mga friends. Yun lang yung para dun sa nagtanong, yun lang po yung na experience kong issue dito sa aking sniper. So far wala naman akong issue internal organs ng aking sniper. Pero baka next week kasi pa-PMS ko to, gawa nung ride namin sa Kamay ni Jesus. So ipapakondisyon ko si Snow bago kami mag-ride. So baka ipa-PMS ko to, patingnan ko yung mga throttle cable, mga ganyan, clutch cable, ipatingnan ko lahat, pati yung mga fittings ng aking mga preno, ganyan. So halos lahat talaga ipapatingnan ko, kaya makikita natin kung anong mga issue pa niyan lalabas pagka nakapagpa-PMS ako. So titingnan natin kung anong mga nangyayari sa kanya, at saka yun lang. Kung ano mga kailangan baguhin sa kanya pagdating ng araw na yon. So maghahanda ako ng kaunting halaga para mapalitan yung ibang parts kung sakaling may papalitan. Pero sana goods na goods pa siya sa 12,000 odo na stock and for daily use only. So yun lang mga friends, maraming salamat sa pakikinig at pagsama sa akin hanggang dito. So dito ko na lang natapusin ang aking vlog. Maraming salamat. May konti lang ang paalala na maghinay-hinay kasi meron naghihintay sa ating bahay. In short, don't drink and drive. Peace yo.